So, ang pag-uusapan natin ngayon ay Kaiser 3-in-1 Annual Investments. Sa mga naghahanap ng kanilang investment, isa sa pinaka-the best na investment na startup ang Kaiser 3-in-1. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay Kaiser 3-in-1 Annual Investments. Sa mga naghahanap ng kanilang investment, isa sa pinaka-the best na investment na startup ang Kaiser 3-in-1. So, maraming investment actually sa labas. May mga banks, may mga bonds, mutual funds, stock market, mga PDF at saka Kaiser. Tingnan nyo ha. So, mayroon tayong apat na considerations in getting investments or in investing. Kung titingnan natin sa bank, yung growth ng bank is wala. Bakit? Actually, moderation to none ang growth ng bank. Ang bank naman, pag nag-invest ka, wala siyang healthcare, wala din siyang protection. So, walang growth, walang healthcare, walang protection pag sa bank ka nag-invest. Ang mayroon lang is guarantee. So, ano yung guarantee? Di ba may PDIC sila. Sa bonds naman is kung titignan mo sa growth, kung sa growth wala siyang growth, no? Or sabihin na lang natin mabagal, wala ding healthcare ang bonds, wala ding protection. May guarantee kasi hindi naman nagne-negative ang bonds, no? Usapan naman natin ang mutual fund. Yes, ang mutual fund ay may growth, wala nga lang siyang healthcare, wala rin siyang guarantee at wala siyang protection. So, out of 4, isa lang ang check ng mutual fund, no? Pagdating naman sa stock market investment, may growth, no? Wala nga lang healthcare, walang guarantee, and wala ding protection. Pagdating naman sa PDF, most 18, ito isa sa mga investments na tinuturo din sa atin. So, ang PDF most 18 is mayroon siyang growth, mayroon siyang guarantee, may protection siya, pero wala siyang healthcare. Pero pagdating sa Kaiser, ito ang maganda, 4 out of 4. Bakit? Ang Kaiser plan ay may growth, may healthcare, may protection, at may guarantee. So kung ikaw ang pamimiliin, saan mo ilalagay ang iyong pera? Sa bank, sa bonds, sa mutual funds, sa stock market, sa PDF, or sa Kaiser? So sa Kaiser kasi, 4 out of 4. So alam mo na ngayon, kaibigan, kung saan pwedeng ilagay na maganda ang iyong pera. Lalong-lalo na ngayon, parating ang 13-month pay. Sa Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Bakit? May healthcare na siya, may insurance na, may investment pa. Ganyan kaganda ang Kaiser 3-in-1 plan natin. Ito yung mga hospitals na accredited ang Kaiser. Like for example, sa Manila Doctors Hospital, accredited po tayo dyan. Asian Hospital and Medical Center, St. Luke's, Cardinal Santos, The Medical City, De Los Santos Medical Center, Philippine Heart Center, Davao Doctors Hospital, dito po sa amin, Villaflor Hospital, Nazareth, Medical City, at madami pang mga accredited hospital sa Kaiser. Kung titingnan mo, si Kaiser ngayon ay may 2,000 plus hospital and clinics na accredited. May 12,000 plus na accredited doctors all over the Philippines. At mayroon po tayong 10 Kaiser Medical Center. So, pag-usapan natin, magkano nga ba ang dapat na retirement ng isang tao sa long-term healthcare fund niya? Kasi bakit? As we age kasi nagkakasakit tayo, magkano ba ang dapat na long-term healthcare fund natin? Ito yung formula niya, annual income times 10. Okay, yung iba nga po times 20, no? So, annual income, let's just assume na 25,000 per month times 12 months, 300,000. So, 300,000 times 10 is 3 million. Yan po yung dapat na maging long-term healthcare fund ng isang tao. Kasi as we age talaga nagkakasakit tayo. Kung mag times 20 yan, 6 million. Tingnan mo, sa ating Kaiser 3-in-1,
Okay? Let's just assume na at the age of 30, kumuha siya ng Kaiser niya. So, depende po sa annual premium na pipiliin niya. 'Di ba kanina is 3 million ang kailangan mo sa healthcare fund mo, 'di ba? So, let's just assume po at the age of 30, kumuha siya ng Kaiser niya, ang annual premium niya yearly is 60,000. Okay? Sa 60,000 po, payable in 7 years, 60,000 per annum. Magkano ang term insurance niya or instant money or income replacement once na yung breadwinner or OFW is namatay? Magkano? 450,000 ang matatanggap ng beneficiary niya. What if accident? Times 2 po yan. Magkano ang contract price niya? 420,000. At the maturity value magkano? After 20 years, no? 1.1 million. So dito sa scenario na to, at the age of 50, 1.1 po yung kanyang maturity value. Since malakas-lakas pa siya at the age of 50, hindi niya kinuha yung maturity amount. Pag hindi mo pa kinuha yung maturity amount, kumikita po yun ng 3 to 10% compounding interest. So, this scenario, 1.1 million times 10%, kumita po siya ng 110,000 per annum. So, at the age of 60, ang maturity value niya is 3 million. Kanina, yung healthcare fund dapat 3 million. Nakuha na po ba niya? Yes, nakuha. Ngayon, pag at the age of 60, hindi mo pa rin kinuha, kumikita pa rin yan ng 10% per annum, which is 300,000. Yung 300,000, kung pupunta tayo sa monthly passive income, per month, ang kanyang kinikita or kinikita ng kanyang investment is 25,000 per month. So, 25,000 per month, passive income, 'di ba? Napakaganda na 'yan, nakita ng iyong pera kada buwan, no? Passive income. What if naman ang kinuha niya is mas mataas na annual premium? For example, 117,000 pesos per annum ang kinuha niya na plan. Magkano ang term insurance niya? 900,000. Pero kung namatay due to accident, magiging times 2 yan, 1.8 million ang instant money ng kanyang beneficiary. Dahil bata pa siya, okay, upon maturity, hindi niya kinuha yung pera niya. Kumikita yan ng 3 to 10% per annum. At the age of 60, naging 6 million yung projected value niya. So, hindi pa rin niya kinuha. Okay? Kumikita pa rin yan ng 10%. Magkano ang 10%? 600,000. So, sa passive monthly income, 50,000 per month. Passive income. Ito yung sinasabi nila na let your money work for you or your money is working for you na. So, as early as now, napakagandang maging start-up investment ang Kaiser 3-in-1. Yun nga, ang Kaiser 3-in-1 investment is my healthcare na, my life insurance, and investment. Kaya 3-in-1. So, to know more, i-visit nyo lang yung aking website, https://coachwins.my.canva.site to know more, no?